There were many questions in my head. Bakit ganon na si Mama andito pero si Papa nandun? Ang ganitong tagpo ang isa sa mga pagbabago sa pamilya na kinailangang tanggapin ni Ina matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang. Bagamat napunan ng kanyang ama na OFW ang mga pangangailangan niya sa pag-aaral, nanatiling kulang ang kanyang pagkatao. Kaya sa paraang alam niya, sinikap ni Ina na ayusin ang buhay. I just knew na kung hindi ako kikilos, hindi ko aayusin yung sarili ko. Ako rin yung mahihirapan in the future. So, might as well, ayusin ko na lang para maging successful ako at hindi na maulit lahat yung nangyari sa akin or yung difficulties na na-experience ko. Lumaking uhaw sa pag-iibig, naging daing ng kanyang puso ang mahalin ng lalaking handa siyang dalhin sa altar. Sa unay nabigo siya. Ngunit sa pangalawang pagkakataon, muli siyang sumubok magmahal. Nakilala niya si Gerald na isang Kristiyano. May pagtingin kami sa isa't isa. Patuloy lang na magka-bandmates kami. Until nagiging close yata kami. Bagamat nanggaling sa magkaibang pananampalataya, pumasok sila sa relasyon na kalaunay humantong sa kasalanan. Magkagayunman, nagpakasal silang dalawa. It was resolved early on in our marriage na hindi part ng vocabulary namin yung separation. Subalit, nag-iba ang ihip ng hangin nang magsimulang mapabarkada si Gerald. Doon nag-start yung challenges when out of his desire to provide, he went on in a band na may promise na magre-recording. Kasi desire niya yun eh. Ayun, siyempre hindi mo maiwasan. Bibigyan ka ng alak. So, sa madalit salita, naging bisyo ko na siya. Meron din siyang groups na ang hilig ay aso. Parang pwede mo sabihin sa sobrang lulong nila sa aso, parang aso na ang asawa nila. Sa unti-unting panlalamig ng kanilang relasyon, dumating ang paanyaya kay Ina na dumulog sa Diyos. Tinanggap at pinapasok niya si Jesus sa kanyang puso. Sa tulong ng simbahan, nabigyan ng gabay si Ina sa tamang pakikitungo sa kanyang asawa. So medyo naging height yon ng aking walk of faith. I learned how to be gentle, how to be understanding, how to be hopeful, how to be prayerful. Ngunit habang sinisikap ni Ina na maging isang mabuting asawa, it turned out na parang doon ako nag-evolve naman into a nagger. Yan nga bang sinasabi ko eh, no? Paulit-ulit ka na lang, ha? Kasi nandoon sa mind mo na hindi naman pwedeng laging ganoon. Parang dumating sa point na napagod ako after so many years na gano'n yung ginagawa mo, tapos walang effect. Hanggang sa tuluyan na niyang inako ang pagiging ama at ina ng tahanan. I felt like he didn't care anymore. As in, when he wakes up ng mga 4 p.m., he would go straight to his friends, liligo lang yan. He doesn't care kung may kakainin. Lahat ako yung iintindi. Dahil walang ibang aasahan kundi ang sarili, napilitang maghanap buhay si Ina sa isang marketing consultancy company. Lalong nadiin at lalong napasama yung effect sa kanya. Kasi I was earning na eh. Siya lalong wala. At worst scenario for him was to ask money from me. Talagang yung sa masculinity side, na-feel ko yon na na-emasculate ako dahil ako yung iniiwan niya sa bahay. Naging outlet ko na lang din yung pagbabanda dahil naghahanap ako ng, alam mo yun, ng gagawin. Bagamat may kakayahan ang Diyos na baguhin ang kanilang sitwasyon, kinailangan munang ayusin ng Panginoon ang kanilang mga puso. Sa patuloy na pag-aaral ni Ina ng salita ng Diyos kasama ang mga mentor at Bible study group, natutunan niya ang isang mahalagang bagay sa buhay may asawa. Because I was covering up for all his roles, na-deprive siyang gawin at i-fulfill kung ano yung dapat niyang gawin. Isang araw, ipinadala si Ina sa Amerika ng kanyang employer para sa isang work assignment sa loob ng 10 araw. Isang araw, ipinadala si Ina sa Amerika ng kanyang employer para sa isang work assignment sa loob ng 10 araw.
Ang pansamantala niyang paglisan ang nagbigay ng pagkakataon kay Gerald na magampanan ang mga responsibilidad bilang ama. Mas bumaba ng konti yung vices. Yun yung nagko-call center na nga siya, 2 years yun. Pagbalik ko parang may himala. And what the pastor advised me was to seek forgiveness. Sabi niya, yun ang magpapalambot ng puso, yung humility mo. So I ask apologies from him. And then ask him na, o sige, ikaw na muna. Kung ano yung kaya mong gawin, I'll do with it. Sa kagustuhang matupad ang pangarap na maging recording artist, binitiwan ni Gerald ang pagiging call center agent upang ipagpatuloy ang paggawa ng kanta. Subalit, tuluyan na nitong inagaw ang natitirang sigla sa relasyon nilang mag-asawa. Nung nagkaroon na ako ng third child, parang mas lumala yung pamamaraan niya, yung lifestyle niya, na uuwi siya ng laseng ng mga 5 a.m. hanggang 7 a.m. Nagdesisyon ang mag-asawa na bumukod ng bahay malayo sa mga kamag-anak at kaibigan. Ngunit hindi pa rin nawala ang mga bisyo ni Gerald. Gayunpaman, I was seeing a vision na one day, my marriage will be a testimony. And I was seeing a vision of a tunnel na ang dilim-dilim, na kung hindi ka uurong, hindi ka mag-move, hindi ka lalakad, hindi mo mararating yung dulo. Na yung dulo may light. So yun yung nakikita ko palagi pag pasukong-pasuko na ako. hanggang sa isang pangyayari ang gigising sa kanya mula sa likong pamumuhay. Itong closest friend ko, talagang lasing na kami pare-parehas eh. Yung girlfriend niya, may ginawa siya na hindi ka nais-nais na kami magkasama. Hinawakan niya ako! Bumaba ka dyan! Hindi ko alam yun. Siguro sobrang lango sa alak and all. Bigla na lang nangyari na binubugbog na ako nitong close friend ko. Pag uwi ko, nag-pray lang ako kay God. Nag-repent talaga ako. Sabi ko, grabe yung ginawa mo Lord sa akin. Na para akong yung prodigal son. Yun yung kaibahan niya sa prodigal son na ako yung babalik dahil ubos na ako. Pero ito hindi. Ubos na ako. Kinuha niya ako dahil alam niyang wala na akong kayang gawin eh. Finally, nagising siya nung time na yun na umiiyak siya sa akin. Sabi niya, ikaw lang pala talaga yung best friend ko. Lahat yung mga kaibigan ko, pag nalalasing na kami, wala, hindi mo na sila maaasahan. Bagamat marami pa ring naging pagdududa si Ina, ang Diyos na ang nagpatunay sa kanya sa panibagong buhay ng asawa. Pare, pas muna kasi medyo di na ako umiinom ngayon. Iwas na tayo dyan eh. Uy, happy birthday ah! Hanggang sa 3 months, 4 months, sabi ko, Okay, parang salamat, totoo salamat. na yata to. Na nagta-turn away na siya. Hindi mo talaga magagawa. Pero ito, inaya ko lang si God to work. Ang ginawa ko lang talaga is devotion, pray, devotion, and pray. Hanggang sa nag-sign in na ulit siya sa ministry. Lord, eto na yata talaga yon na mukhang He's going back sa arms mo. Sabay silang lumakad sa tamang landas at unti-unting naisaayos ang kanilang relasyon. Naging magkatuwang pa sila sa pagsisimula ng negosyo. Isang tao ang ginamit ng Panginoon na instrumento upang pagpalain sila ng isang sound system rental business. Naibalik ang kumpiyansa ni Gerald at patuloy na nalasap ang kabutihan ng Diyos. Sabi nga ni God, if you have a faith as a mustard seed, you can move mountains. Hayaan mo lang talaga si God in everything that you do. Hindi lang pinatamis muli ng Panginoon ang kanilang pagsasama, pinagkalooban pa sila ng mga anak na may takot sa Diyos. Yung hindi ko mapapagpalit talaga is yung I'm beginning to do things for my family. Hindi na lang pera and provision yung pinoprovide ko sa kanila. Now I get to spend more time sa ministry. Magkasamang hinarap ni na Gerald at Ina ang panibagong mga hamon sa buhay habang patuloy silang pinagtitibay ng Diyos upang maging mas kagamit-gamit sa kanyang templo. Isang worship leader si Ina.
Tumutulong din silang mag-asawa ngayon sa pagtataguyod sa mga praise and worship ministry sa iba't ibang simbahan. We just enjoy obeying God. Kasi alam namin once you obey Him, sobrang exciting ulit yung i-unfold niya sa'yo.